Magandang araw at welcome sa Musika Ride sa Kwentong Musikero. At ngayong araw ay magkakabit na ako ng ating MDL para dito sa ating ADB 160. Sobrang dilim na kasi pag bumabiyahe sa gabi. Yung short right ride natin na ginawa sa Taytay papuntang Antipolo, doon ko na realize na talagang kailangan natin ng MDL para dito sa ating ADB 160. Dahil madidisgrasya tayo pag di tayo naglagay ng auxiliary light or ng MDL man lang dito sa ating ADB 160. Napakadilim talaga. So kung aasahan lang natin yung ating stock na headlight, medyo mahirap talaga. Hindi pala medyo, talagang mahirap talaga. Lalo sa akin na medyo malabo na yung mata ko, lalo sa gabi. Kaya ngayong araw, magkakabit na tayo ng MDL. Papakita ko muna sa inyo yung mga gagamitin natin na materyales at yung mga binili kong mga pyesa. Okay, ang unang-una natin kailangan, syempre, yung ating MDL. Itong brand na binili ko ay Smoke. Yan siya. MDL Killer. Nakita ko yung review nito sa YouTube at yung mga review doon sa Shopee na pinagbilang ko nito. Okay naman yung yung review niya, puro positive naman yung mga response ng yung feedback doon sa comment section ng store. At yung brand nga na raw na to maganda raw. So, mura lang din. Ilalagay ko yung mga link ng ating mga binili diyan sa description box para pwede nyo tignan, pwede nyo i-check yung mga price, tsaka yung mga review. So, ito yung Smoke. Ayan yung ating ilaw at yung ating ballast. Yan. Ayan siya. So, 20 watts yung ating gagamitin na MDL. So, bali magiging 40 yan dahil dalawa yan pagkabila. Then, may kasama na rin siyang bracket. Yan. At mga tornilyo para dito sa ating MDL. Pero, bumili ako ng bracket para sa ADB 160. So, magiging ganito yung forma niya. Andito yung MDL natin. Yan, pag ganyan. At ito nakakabit dun sa ilalim ng ating ADB 160. Kami papakita ko sa inyo kung saan banda. Then syempre para hindi tayo mag-alala na masira yung warranty natin o ma-void yung warranty ng ating motor dahil nga bago to, gagamit tayo ng fuse top. Yan, para hindi tayo mag-splice ng ating mga wiring. Ikukonekta natin to dun sa USB. Yung socket ng USB na nandun sa ating fuse box. Meron doon na 5 ampere. Doon tayo magko-connect itong ating fuse top. So dito natin ilalagay yung dalawang fuse natin para doon sa USB at para doon sa MDL. Then sa slot na yon, tatanggalin natin yung nakalagay na 5 amp na fuse at ito ilalagay natin. Siyempre gagamit din tayo ng fuse. Meron tayong inline fuse dito. Gamit tayo ng 5 amps na fuse para doon sa ating linya ng positive para naman safe yung ating linya. Kung ano man mangyari, kung magkaroon ng short, protektado yung ating motor. Dahil meron naman tayong fuse para sa positive to ng ating battery. Then gamit tayo ng mga shrink tube para maprotektahan yung wiring natin. At ang gamit kong wire ay gauge 16. Yan, dalawang kulay lang yung binili ko. Siyempre, tatandaan na lang natin yan. Meron ako ritong white na may yellow at yung red na may orange. And of course, meron tayong electrical tape. Siyempre, gagamit tayo ng tingga at yung ating panghinang. And yung ating test light. Mamaya, para sigurado lang, mag-check lang tayo ng mga wiring natin. So, ang unang step natin, syempre, kailangan baklasin natin yung ating fairings. So, mula dito, sa mukha, hanggang doon sa ilalim. Isang side lang naman, itong nasa left side lang naman. Kasi dito tayo magkakabit ng ating ng mga wiring natin. Dito tayo maglalagay ng mga wiring sa side na to. So, kailangan din tanggalin natin yung ating upuan para ma-access natin yung compartment ng battery at yung ating fuse box para may paglusutan tayo ng mga kable natin. Okay, natanggal na natin yung medyo dito sa harap na part ng fairings. Kailangan naman natin matanggal itong side na to. Yan, para free tayo na
makagalaw. Kung para doon sa mga wiring natin, matanggal natin ng maayos. Okay, ngayon natanggal na natin yung upuan at tatanggalan natin yung side fairings dito at may access na tayo para doon sa battery, doon sa fuse box natin, may access na rin tayo. So dito tayo maglalagay sa side na to ng ating ballast para doon sa ating MDL. Ito yung nakikita kong pinaka-safe na lugar para maglagay para hindi nababasa ng ulan or pag nilinis tayo ng motor, pinaka-safe na rito. So ngayon mag-wiring muna ako at disclaimer lang ulit, gaya dati, hindi naman tayo eksperto sa electrical, so hindi ako magkuturo ng wiring. Papakita ko na lang sa inyo yung diagram na ginamit ko, pwede nyo sundan yan. Pero syempre, at your own risk syempre. Kasi baka may magkamali kayo or mayroon kayong hindi nagawa doon sa diagram, masunugan kayo ng mga wiring. Syempre, di ba? Kailangan ingat, kung hindi ka sigurado, pagpalagay na lang or magpa-install na lang doon sa mga trusted nyo na mekaniko or mga electrician. Okay, papakita ko muna sa inyo yung tsura ng ating fuse box. Ayan siya. At kung saan tayo maglalagay ng ating fuse top. Ito. Yan. So ay yung pag inopen mo yung fuse box natin, yung cover niyan, makikita mo rito yung posisyon kung saan tayo magkakabit. Ngayon, ayun, mula dun sa gilid, kung mababasa nyo, dun sa pinakadulo, yung ABS, main, may 5 ampere dyan. Then, yung pangalawa is yung USB, 5 ampere. So, kung titignan mo yan dito, nandito yan, 1, 2. Etong tatlong 5 ampere, yung pinakagitna niya, ayun yung sa USB. So, tatanggalin natin yan, then ipapalit natin itong ating fuse top. At dito natin ilalagay yung dalawang 5 ampere na fuse para doon sa ating USB, yung charging port ng ating motor, at yung 5 ampere naman para dun sa ating MDL. So sa paraan na yan, hindi tayo kailangan mag-splice ng ating mga wiring para kumuha tayo sa ignition. Kasi di ba ganun naman ang kailangan sa ignition ka kukuha para pag susi mo, tsaka pala mag-activate or masusupplyan ng kuryente. Kung ano man yung ilalagay mo, kahit busina, ilaw, or sa case natin, ito sa MDL. So dyan tayo maglalagay ng ating ng fuse para hindi tayo mag-splice ng ating wire. Para yung warranty natin hindi mag-void. Okay, ang una natin gagawin ay ikabit itong ating bracket ng ating MDL. Dito sa ADB 160 sa ilalim, pag sinilip mo may makikita ka nito. Ayan yung harap na yan, parang naka-usli na yan. Yan yung pagkakabitan natin ng tornilyo. Kailangan mong barinahin yan. Ano siya, plastic lang naman yan, so madali lang butasin. So ito yung nut na, yung bolt na binila natin, ganito kahaba. Sukat yan dyan, or pwede mas maiksi ng konti. Ako hinabaan ko na para medyo safe. Tapos, papatagusin mo yan dito. Yan. So ganyan na magiging forma niya. Ito yung MDL bracket natin. Pupwesto na natin mamaya yan kung saan maganda. So lalagyan mo lang yan ng washer, then lock nut hanggat maaari para safe. Kahit na mag-alog-alog yung motor mo, hindi kakalas yung nut. Para safe yung ilaw. Okay, ngayon naman magkakabit na tayo nung switch. Ito yung gamitin kong switch para dun sa ating MDL. At napili ko na dito siya ilagay sa side na to. Yan, pa ganyan. Dito sa side na to, dito ko siya napili ilagay. Dahil ayoko nung nakalagay sa sa side mirror. Meron akong domino switch na nakalagay doon na yung inilalagay dito sa side mirror, kaya lang mas gusto ko to na nakatago lang sa handlebar lang, medyo discreet lang yan, hindi masyadong halatain yan. So okay na to yung ganitong klaseng switch yan. Okay, ngayon naman nilinyahan na natin itong ating relay. So maglalagay ako ng diagram dyan sa screen. Sundan nyo na lang. Tingnan nyo na lang yung diagram natin para makita nyo kung paano siya i-connect sa isa yung mga pin sa ating motor. At natapos ko na nga lahat ng wiring natin at yung balas na ikabit na rin natin sa kanyang pwesto. Lahat ng mga wirings niyan maayos na rin. Pati itong ating bracket ay nailagay na natin ng maayos, pati yung ilaw.
At mamaya natin itetest yan at i-adjust kapag napailaw na natin. Yung balas, ginamitan natin yun ng cable tie para secured siya. Ito ring ating relay ay ganun din. Pero binalutan ko siya ng electrical tape para kung mabasa man siya sa ilalim, patalsikan, walang problema. Nalinis ko na rin lahat ng mga wirings dito sa ating compartment ng battery, pati dito sa fuse box. At naikabit na natin ng maayos yung ating fuse top. Okay, ayan, ginabi na tayo ng paggagawa at naikabit naman natin ng maayos yung ating MDL. At titestingin natin siya ngayon. Tignan natin kung nakakasilaw siya. Ito yung low. Yan. Yan. Hindi naman nakakasilaw yung ginawa natin, yung posisyon na ginawa natin doon sa ilaw. Okay naman siya. Bali, ano nga pala, tatlo kasi yung, option ng ilaw na yon. Pwede siyang white, tapos yung yellow, na pure yellow, tapos yung isa is yung white and yellow na combination. So, hindi ko ginamit yung yellow. Bali, ang ginamit ko is yung white and yung combination ng yellow and white. So, ito yung ginawa kong low. Ito yung low natin, yung white. Then, yung high is yung combination ng yellow and white. Yan. So, maganda naman. Maliwanag talaga. Okay. Yan. Ito yung ating stock na ilaw. Ayan yung ating MDL. Sana nakikita na maayos sa video. Yan. So, wala na yung pure na yellow. Ito, nakikita yung yellow na yan, combination niya ng yellow and white. So, ngayon testingin natin habang ginagamit natin. Punta tayo sa mga madidilim na part ito sa amin. Okay, ngayon testingin na natin yung ating MDL. Pupunta tayo sa mga part na medyo madidilim. Stock na headlight pa lang to. Babayu! Yan, ito yung ating stock na headlight. Then, buksan natin yung ating MDL. Ito yung low. Wow! Diba? Liwanag. Ito yung ating high. Yun. Sakto lang. Hindi ko talaga tinaasan yan dahil para hindi tayo makasilaw ng mga kasalubong. So, maganda yung niya, yung high. Dahil hindi talaga siya purong dilaw. Yan yung combination ng yellow and white. So, tamang-tama yan. Para sa mga madidilim na part. O kung mapunta tayo ng Tagaytay or ng Baguio na medyo mapag, at least meron tayong pwedeng gamitin. Pero kung city driving lang naman at medyo madilim yung mapupuntahan nating lugar, pwede na siguro yung low. Yan, yung tamang-tama lang yan. So, ikot tayo rito. Yan, dito medyo madilim din dito. Siguro i-adjust ko ng konting-konti lang itong MDL. Ititingala ko lang siya ng konting-konti. Kasi pinantay ko to sa sa headlight. Testingin natin Ito yung off ko muna. Yan. Ito yung headlight natin. So yun, pinantay ko lang siya ng konti ron. Siguro ilalagpas ko lang ng konting-konti lang dun sa stock na natin, sa headlight natin. Yan. Pero para sa akin, maliwanag na to Sakto-sakto na to. Siguro iangat ko na lang ng konti lang para medyo mas lumayo ng konti yung buga ng ilaw. Ang problema, yung high, medyo titingala. Pero siguro pagka konti lang, wala naman siguro diferensya. Tsaka hindi ko naman talaga masyadong gagamitin yung high. Doon lang tayo lagi sa low. Ayan, testingin pa natin. Yan, naka-off. Ito yung low. Then yung high. Yan, saktong-sakto lang. Yan, so. Yan, medyo hindi pantay yung ating ilaw. I-adjust lang natin ng konting-konti lang. Yan, medyo iangat ko lang ng bahagyang-bahagya lang. Siguro dyan. Okay. Tapos yung kabilang side naman. Yan. So, yan, medyo pantay na.
Yan, so ganyan ka taas siguro pwede na yan. Then higpitan ko na at okay na yan. Ngayon, tignan natin kapag umaandar na tayo kung gaano nakataas. Ay, ito, medyo okay na to. Yan. So, sa palagay ko, okay na yan, yung ganyang posisyon. Kaya lang yung high natin, medyo, hindi natin kung tumaas. Tumaas nga. Yun ang problema. Okay. Yung low. Nakakahiya yung high. Yung taas. Pero yung low, sakto na. Anyway, i-adjust ko na lang yan sa ibang araw siguro. Medyo gabi na eh. So ngayon, kahit na saan tayo mapunta, tingin ko hindi na tayo mahihirapan dahil meron na tayong ilaw na malakas. Ayun, at nakapagkabit na tayo ng MDL para dito sa ating ADB 160. Kung nagustuhan mo yung video na to, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at syempre i-share natin sa iba. Ako po si Bal, ang Musika Ride sa Kwento Musikero. Salamat!